Isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay March 26, 2026, Huwebes sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 17 verses 3 to 9. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirahan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abram. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. At habang tayo po ay natatraffic, naisipan ko po na dito naganapin ang ating pagninilay sa unang pagbasa sa araw na ito. Mula sa aklat ng Genesis, at dito nga narinig na natin ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abram na mula sa pangalang Abram, siya ay naging Abraham at siya po ang magiging ama ng lahat ng mga bansa. Ito ang tipan na ginawa ng Diyos para kay Abraham. Parang bilang hindi ko alam kung gantimpala ang tawag, no? Pero dahil nga sa pananampalataya, pagsunod ni Abraham sa kagustuhan ng Diyos, kung kaya't siya po ay gantimpalaan at ang pangako nga ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi. At ang ilan pa dito ay magiging hari. Yun yung bagamat sa alam natin, no, sa kwento, sa katandaan ni Abraham, doon pa siya nagkaroon ng anak, no, na si Isaac. Hindi niya na marahil, no, hindi niya na naabutan yung napakaraming at hindi mabilang na lahi na nagmula sa kanya. Pero ang katuparan ng Diyos, tandaan niyo po, no, kapag nangako ang Diyos, ito ay talagang kanyang tutuparin. Yun lang naman ang nakapaloob din na hinihiling na ang kanyang lahi ay manatiling tapat sa kanilang tipanan, manatiling tapat. Kaya nga napakahalaga din na hindi lang yung ari-arian ng ipinapamana, kundi yung ugnayan at relasyon ng tao sa Diyos. Kasi yung sa mga matatanda natin, sa mga magulang natin, na nakakalimutan na natin ipamana yung pananampalataya. Parang lagi nilang material na bagay, lupa, bahay, parating nagiging ganun yung nagiging kultura natin. At yung pananampalataya parang nababaliwala o hindi ito binibigyan ng halaga. Pero yun nga po, no, sana buhayin natin ulit, o kayo po nung nakakapakinig, maganda rin tanongin, no, kung tayo ba ay mawala sa mundong ito, ano ang maiiwan natin sa ating mga anak, sa inyong mga pamilya, ano yung maipapamana natin. Marami po yung gusto na magkaroon ng legacy. Pag ikaw ay namumuno, ikaw yung leader, gusto natin yung meron tayong legacy, mga iniiwan na magpapaalala sa atin. Pero sana po, yun nga, no, isa sa maalala sana natin o sa atin kung sakaling mawala tayo sa mundong ito ay yung mga nailapit natin
ang ating mga pamilya sa Diyos, na ipamana natin ang pananampalatayang ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.